Alam mo ba, may mga pasyenteng matagal nang hirap huminga pero parang naka-adapt na ang katawan nila. Pero kahit mukhang stable sila, may seryosong problema pala nang nangyayari sa loob ng katawan nila. Ngayon, pag-uusapan natin ang chronic respiratory failure. Ano ito? Bakit ito nangyayari? At paano sinusubukang iligtas ng katawan ang sarili nito? Recap tayo. Ano nga ba ang respiratory failure? Ganito, ang respiratory system natin ay may dalawang pangunahing trabaho. Una, magpasok ng oxygen sa dugo. Pangalawa, maglabas ng carbon dioxide o CO2 palabas ng katawan. Kapag hindi nagagawa ng maayos ang isa o pareho dito, yan ang tinatawag nating respiratory failure. May dalawang pangunahing uri ng respiratory failure. Ang type 1 ay tinatawag na hypoxemic respiratory failure. Dito, ang pangunahing problema ay mababang oxygen sa dugo. Ibig sabihin, nakakahinga man ang pasyente pero hindi maayos ang paglipat ng oxygen mula sa lungs papunta sa blood. Mga common causes nito ay pneumonia, pulmonary fibrosis, ARDS, COPD, sleep apnea. Sa madaling salita, oxygen problem ito. Ang type 2 naman ay hypercapnic respiratory failure. Dito, ang pangunahing problema ay sobrang taas ng carbon dioxide o CO2. Ibig sabihin, hindi sapat ang paghinga para mailabas ang carbon dioxide. Common causes nito ay COPD, obesity hypoventilation syndrome, neuromuscular weakness, drug overdose, chest wall disorders. Sa madaling salita, ventilation problem ito. Ngayon, focus tayo sa chronic respiratory failure. Ang salitang chronic ibig sabihin matagal nang nangyayari. Hindi ito bigla ang problema. Pwedeng weeks, months o kahit years nang mataas ang carbon dioxide o mababa ang oxygen. Dahil dahan-dahan ang pag-develop nito, nagkakaroon ng pagkakataon ng katawan na mag-adapt. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit delikado ang mataas na carbon dioxide. Dahil acidic ang epekto nito sa katawan. Kapag tumaas ang carbon dioxide, nagsasama ito sa tubig at bumubuo ng carbonic acid. Mas mataas na carbon dioxide, mas mataas ang acid. Kapag mas maraming acid, mas bumababa ang pH. At kapag mababa ang pH, tinatawag natin itong respiratory acidosis. Pero ito ang amazing sa katawan. Kapag chronic ang problema, katulad ng chronic hypercapnic respiratory failure, susubukan ng kidneys na tumulong. Pero paano? Magre-retain ang kidneys ng bicarbonate. Ang bicarbonate ay base, para bang pangkontra ito sa acidity. So habang tumataas ang carbon dioxide, sinusubukan ng kidneys na i-neutralize ang acid. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito babalik sa perfectly normal ang pH. Mas gaganda lang pero hindi ito totally normal. May napakahalagang rule of thumb dito. Kapag acute hypercapnia, sa bawat 10 mm of mercury na pagtaas ng PaCO2, bumababa ang pH ng approximately 0.08. Malaki ang bagsag, di ba? Bakit? Dahil wala pang oras ang kidneys para mag-compensate. Kapag chronic hypercapnia naman, sa bawat 10 mm of mercury increase ng PaCO2, bumababa lang ang pH ng approximately 0.03. Mas maliit ang pagbaba, di ba? Bakit? Dahil nakaka-adapt na ang kidneys. Example tayo. Normal PaCO2 is around 40. Kung naging 60 ang PaCO2, ibig sabihin 20 mm of mercury increase yon. Kung acute, 0.08 times 2 is equal to 0.16. Kung normal pH ay 7.40, magiging around 7.24 ang pH. Matinding acidosis ito. Kung chronic naman, 0.03 times 2 is equal to 0.06. So, 7.40 minus 0.06 is equal to 7.34.
Acidic pa rin pero mas manageable. Kapag nakita mong mataas ang CO2 pero hindi sobrang baksak ang pH, isipin mo na posibleng chronic compensation ito. Ang best example ng chronic hypercapnic respiratory failure ay COPD. Sa COPD, nahihirapan ang hangin na lumabas sa lungs. Para bang nagkakaroon ng air trapping. Yung tipong yung may hangin pero hindi efficient ang ventilation. So ang magiging resulta, naiipon ang carbon dioxide. Another classic cause ng chronic hypercapnic respiratory failure ay obesity hypoventilation syndrome. Kapag masyadong mabigat ang chest wall at abdomen, mas mahirap huminga dahil mas hirap igalaw ang diaphragm. So ang magiging resulta, hindi sapat ang ventilation. At dahil dito, unti-unting naiipon ang carbon dioxide. Ngayon, paano naman kung chronic ang mababang oxygen? Dito, may ibang compensation ang katawan. Magpo-produce ito ng mas maraming red blood cells. Ito ay tinatawag na polycythemia. Bakit? Dahil gusto ng katawan ng mas maraming oxygen ang ma-deliver sa tissues. Ang kidneys ay maglalabas ng erythropoietin o EPO na magsasabi sa bone marrow, gumawa pa tayo ng mas maraming red blood cells. May isa pang adaptation. Mas madaling mag-release ng oxygen ang hemoglobin. Kapag mataas ang carbon dioxide at acidic ang katawan, lumilipat sa kanan ang oxygen dissociation curve. Ito ay tinatawag na Bohr effect. Ibig sabihin, mas madaling bitawan ng hemoglobin ang oxygen papunta sa mga tissues. Kaso, delikado rin naman ang mataas na CO2 sa utak. Ang carbon dioxide ay nagpapalawak ng blood vessels sa brain. Ito ay cerebral vasodilation. Kapag lumawag ang blood vessels, mas maraming blood flow sa brain. Pero kapag sobra ang carbon dioxide, pwedeng magdulot ng headache, confusion, irritability, drowsiness, muscle tremors, decreased consciousness, at worse, carbon dioxide narcosis. So, recap tayo. Ang respiratory failure ay problema sa oxygenation o ventilation. Kapag type 1, oxygen problem. Kapag type 2, CO2 retention problem. Kapag chronic ang hypercapnia, nag-a-adapt ang kidneys sa pamamagitan ng bicarbonate retention. Kapag chronic hypoxemia, nag-a-adapt ang katawan sa pamamagitan ng polycythemia. Pero kahit may compensation, hindi ibig sabihin okay na ang pasyente. Ibig sabihin lang matagal nang lumalaban ang katawan. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys.